minsan tulog, kaya ngayon gising. Kasi pag day off kasi natin is for ministry, mas pagod pa pag day off kaysa yung regular days. Kaya shout out po sa bawat isa. 19 people here. Sis Fem, Mark, Brother Mark Close, Ate Bell, Ate Gina, Ate Amelia, Ate Crisel, then Chinese ba to? Japanese siguro. Ate Flor de Lisa, Ate Honey, Ate Christina, Ate Rowena, Sis Mylene, Sis Janice, sino pa ba? Sis Marife, Sis Eve, Sis Melda, Sis Lovelyn, Sis Joanne. Yun, praise God po sa bawat isa. Audible ba yung voice ko? Yung hindi ba na yung background? Sige, let's start po. Ang ating topic ngayon is GPS. Hindi po yung ito paglagong Kristiyano. Ang GPS po ay nilagyan ko po ng daglat, ng abbreviation, yung G tapos P and S. So actually ang aking topic dapat is photo lab, pero or mekos pero ang tawag dito. Hindi tayo nilid ng Lord sa ganung bagay, parang iba yung leading ng Lord sa atin, kaya itong GPS ang napili nating ngayon. So GPS, paglagong Kristiyano. Letter G is gobbling or devouring the word. Letter P is protecting the word. And S, dalawa ito, separation from the world and separation from the false teachers or prophets. So may katanungan lang po ako, bakit kailangan natin lumago bilang Kristiyano? Iniwan po na makakasagot, isa lang po na iniwan po, bakit kailangan natin lumago bilang Kristiyano? Sino pong pwedeng sumagot po? Iniwan po o pa tayo? O magturo-turo ako. Turotology tayo ngayon. Saan? Yung magandang boses. Si Ate Marife. Yun nakita ko. Una kong nakita. Ate Marife, pwede mo bang sagutin ang tanong, bakit kailangan nating lumago bilang Kristiyano? Ano po yun? Good morning po. Patunay na tayo ay lumalago kay Kristo at patunay na tayo may pananampalataya. Amen. Ay, yun po kuya. Ayan, ate, what ka na lang? Ayun lang po, brother. Ayan, salamat po sa pagsagot, Ate Marife. Sige, tuloy po tayo. Pwede kayong mag-insight mamaya, karagdagan. So, sa leadership training nga, sabi ni Brother Mel, sa mga nag-enroll ng leadership training. So, dapat makita sa atin yung paglago, hindi yung paglayo, yung pagpapatuloy, hindi yung pagsuko. Dapat lumalago tayo. Dapat lumalago ka as a Christian. So, dapat sabihin natin sarili natin, i-remind natin sa sarili natin na dapat tayo lumago or lalago. Lalagong spiritual, lalago bilang Kristiyano, involved sa ministry, involved sa church, involved sa lahat ng spiritual na gawain. So, gusto po ba nating lumago, mga kapatid? Heart react nga sa mga nyo, sa mga profile nyo. Ayun. Praise God sa bawat isa. So, let's pray. Pray mo muna tayo. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Lord Jesus. Ikaw po ang mapurihan, madakila, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, at ikaw marinig ng bawat isa, Panginoon. And I ask your wisdom, Lord, your mind, O God, na ikaw, Panginoon, manifest sa bawat isa, Panginoon, yung salita mo
sa araw na ito, Panginoon, na makikinig, napakikinggan po namin, O Diyos, ay maging ma-apply po namin sa aming buhay, O God. At Lord, I ask wisdom, knowledge, and understanding na naggaling sa iyo, Panginoon. And I humble myself, O God, and pakalinisin mo bawat isa, O God, na narito ngayon, O Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, O God. And ikaw, Panginoon, ang aming pupurihan, may itataas, Panginoon, ang iyong pangalan lamang ang aming dadakilayan. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. So, GPS, paglagong Kristiyano. So, ang meaning ng GPS sa secular ay global positioning system. Di po ba? Sino ang gumagamit ng Waze dyan sa Pilipinas? Google Maps o Apple Maps. Yan, ano natin yan, yung GPS niya. Parang siyang radar. It's a locator, radar o destination o direction, patungkol yan sa GPS. May direction po ba ang buhay natin, mga kapatid? O nalulukit ba natin ang Lord? Are we searchable, or ikaw ba ay nawawala na ngayon? So kaya ngayong umaga pag-aralan natin ang ilan sa mga hakbang, ilan lang po sa mga hakbang ito or puntos sa paglagong Kristiyano. Marami tayong kaparaan, maraming mga paraan para tayo lumago, pero ilan lang ito sa ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, para ma-relate yung GPS, magbo-voice over muna tayo. Yung GPS voice over, kung ano po kayo sa Google Maps, yung nagbo-voice over doon na nagkuha ng direction. Kung familiar po kayo doon, so let's start. Hindi po ako pero pagpasensyahan nyo na. So head southwest, then turn left, going straight, then take the SFC Avenue exit. In 432 meter, going straight to the right person. In 600 meter, take the MP road. Remember, this is massive. There is massive traffic. Don't rush, my friend. A little bit, your destination is on the right. And now, you have reached your destination. Thank you. Yon. So, let's proceed po sa ating topic. First points po natin is letter G, gobbling. Gobbling, and other term is devouring. So, ibig sabihin, gobbling or devouring the word, kung ang kaaway nanlalapa, nagde-devour, tayo din nilalapan natin ang Word of God. Kakainin natin ito ng tama at wasto. We digest it properly. So, pag sinabing gobbling or devouring, dapat we engage deeply sa Word of God, hindi sa Word of man. Christocentric po dapat, not human-centric. So, Christ-centered, yung Christocentric, hindi human-centric. So, minimeditate natin ang salita ng Diyos, pinapakain natin ang spiritual natin. So, ang paraan pala para lumago bilang Kristiyano ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Amen po ba? So, ano nga ba ang Bible para sa atin? What is Bible to you? So, nagiging burden ba ito? Nagiging burden ba sa'yo ang Biblia? Ay, parang pinapatamaan ako sa nakasulat dito. So, baka minsan bubuklat na lang tayo, tapos sasabihin natin, nagrema sa atin ito pa. Totoo ito parang minsan pag nagbasa tayo ng Bible, tapos bubuklat na lang pag may emosyon, mataas ang emosyon, kung ano yung mga buklat, yun na daw yung ay insan, baka mekos-mekos na yan. So, dapat kailangan natin, yung heart natin is tama. Then, yung pagbabasa po natin is nai-interpret natin ng tama. So, pag one verse interpretation ka lang, it's a danger. Dapat surrounding verse, buong chapter, or surrounding books, ganyan. And nai-interpret mo ito ng tama. Pag-interpret ng Bible, dapat ang tawag dito, alam mo yung historical background, alam mo yung cultural background. So malalim na yon pag pinag-aralan natin ang Bible talaga. So minsan hindi natin naiintindihan kasi nga
doon lang tayo nakafocus sa isang verse. So hindi natin i-interpret kasi hindi natin nire-research kung sino ang sumulat nun. So minsan parang ganito yan, nagiging eisegesis na siya. So ang Bible para sa atin is instruction. Dapat ni-interpret po natin correctly. Gobbling and devour the Bible, rightly dividing the word of truth. Ispodazo o study, yung eagerness na pag-i-study. Dapat ang Bible sa atin, para sa atin, ay isang instruction ng Lord, isang guide for living as a Christian. Ito yung manual natin eh. Wala nang iba, hindi pocketbook, kung ano pa man. Ito yung manual natin sa ating buhay. Hebrew 4:12, sabi diyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Double-edged sword yung talim nito. Pag natamaan ka, dapat dito, hindi mo dinadamdam kasi pag ang salita ng Diyos ang nag-correct, nag-rebuke sa'yo, nag-train sa'yo. Solid yan, dapat lang tayo sa word of God. Sa Acts 20:32 sabi niya, now I commit, ito yung huling habilin ni Paul sa mga elders sa Ephesus. Sabi niya, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So hinahabilin niya ang mga elders sa Ephesus kasi yung matigas yung maulo nito eh. Kailangan tayong mag-commit sa Lord, sa grace ng Lord. And may pangako, may inheritance na pinangako na yung mga nagpapabanal, namumuhay ng may kabanalan. So the Bible is God's living word. It has the power to make us grow. Ang salita ng Diyos lang po ang magpapalago sa atin. So, amen po ba yun? And may quote dito, sabi niya, does the Bible indicate a dirty heart? Naniniwala po ba kayo doon na does the Bible indicate a dirty heart? Ibig sabihin ba, dirty na rin ang puso mo? Paano hindi nagagamit? Or may tendency na pudpud sa paggamit, laging nabubuklat, at ang dumi-duming tignan, ang daming sulat. So, naalala ko yung sinabi sa akin ng may sumita sa akin, sabi niya, di ba kuya, ang Bible is banal, holy nga Holy Bible. Bakit ang dumi ang Bible mo? Ba't ang daming sulat? Bawal yan, sabi sa akin. Sa isip-isip ko nga, di wow. Kapatid, bago pa maalikabukan, nadumihan mo ang Bible, madumi ka na. Marumi na ang puso mo. Amen po ba? So the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Iingatan ka ng Bible sa kasalanan o ilalayo ka ng kasalanan sa Biblia. Ang mga Kristiyano na naghahangad ng spiritual na pananagumpay ay kinukonsider na ang Bible is the book of his life. Dapat araw at gabi nagbabasa po tayo. Study and interpret the Bible hermeneutically and exegetically, interpretation. Hermeneutically, ibig sabihin na unlock mo yung message, yung pinapa-intindi sa'yo ng verse or chapter sa historical background o ano pa man yan, and na-exegete natin ng tama. Dapat hindi eisegesis, dapat hindi mataas yung emosyon, dapat na-apply po natin. May mga konsepto ng Bible na hindi natin inaangkin
at meron namang inaangkin natin. So, dapat natin ma-determine yun. Dapat nag-church ka para makapakinig ng salita ng Diyos at nagpipreach ka kung kinakailangan. We must memorize verses in the Bible. Meditate it sa ulado natin, at least few verses in the Bible. John 3:16, ano pa ba? Yung mga life verse natin, pwede natin yan and regular na devotion, day and night. Minsan nagre-repent ako dito kasi puro day lang ako, yung umaga lang, paggising ko, yun, ako kasi sa Bible school din, meron kaming devotion, tinitake down notes namin, then pinapasa sa school. Gobbling or devouring the word, yung G sa GPS, gobbling or devouring the word. Kung araw-araw natin pinapakain ang physical nating katawan, dapat pakainin natin ang spiritual natin, para may lakas, lumaban, at mag-manifest lalo sa pag-meditate ng salita ng Diyos. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Matthew 4:4. At dapat mga passion natin, mga plans po natin ay based dapat sa Word of God. Huwag tayong paladesisyon paladesisyon yarn. Mga alituntunon dapat ay nakasaad, nakabis po tayo sa banal na kasulatan. 1 Peter 2:1-2, kaya nga tinalikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo mananabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So pag dapat nagbasa tayo ng Bible, dapat nandun yung excitement, hindi lang yung nagbasa ka lang para masabi lang na nagme-meditate ka, nagde-devotion ka. Then apply it, yun yung pinaka-importante. Pag nasa atin ang Word of God, dapat kalimutan natin ang sinful ways, old nature natin, para tayo ay lumago. Embrace, receive, and apply the Word of God. Kaya nga ang suggestion sa mga new believers ng salita ng Diyos at pag-memorize ng mga verses sa Biblia. Dapat seryoso ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. And dapat daw din minememorize dyan, wag lang mula nung naging Christian ka, John 3:16 hanggang nung na, dapat dagdagan na yung parang isang chapter na ganyan o 2 verses, maganda yon. Mga bishop at pastors po ay nababasa po nila yung Bible, ewan ko lang sa iba, 1 month daw ang tindi nun. So full time talaga sila sa pagbabasa sa Lord. So ang iba naman yung mag-asawa, so nabasa nila ito sa loob ng 1 taon. So mukhang maraming away bago magkasundo sa pagbabasa, kaya umabot ng 1 taon. So mga ilang youth pastors ay nakaka-memorize ng 10 verses a day. So marami sigurong na-take na memo plus gold yung pangpaano ng memorya. So mga Gen Zs, mga millennial, yung utak nila pag memorize. So ang pagbabasa at pagsiseryoso sa pag-aaral sa banal na kasulatan ay isang paraan para lumago and overcome all spiritual difficulties. Hindi parang walang buhay ang binabasa mo kung hindi mo ina-apply, kung hindi mo isinasagawa sa araw-araw mong pamumuhay. So bago po tayo dumako sa pangalawang points, may 5 bagay, 5 things must do para masabi natin na ang Bible ay libro ng buhay ng Kristiyano, buhay Kristiyano. 5 bagay na ito para masabi natin na ang Bible ay libro natin, buhay Kristiyano. So una, Christians
must a habit of daily reading. So nagbabasa ba tayo every day? O kung every night and day, daily, ang tindi na yan. So Christian must also learn how to study it and interpret it. So hindi lang sulat-sulat, hindi lang dapat ini-study natin. Magkaroon tayo talaga ng ispudazzo na tinatawag, ini-interpret natin ng mabuti ayon sa nakasulat sa Bible, hindi ayon sa emosyon natin. So number 3, Christian must attend a good church. Good church daw po. Bakit hindi nilagay dito right church? May tamang church ba? Good church daw po. Good church, faithfully to hear the Bible taught and preach. Dapat din nagpe-preach din tayo kung may capacity tayo to preach. And 4 is Christians must memorize it and meditate on it throughout the day. So yung mga mapurol na ang utak kagaya ko, mahirap na magmemorya. Yung number pa nga ng hindi ko ma-memorya. Number ng mga IDs ko dito, hindi ko talaga memory. So parang nung bata-bata pa tayo, nakaka-memorize talaga. Pero ngayon, hindi na. Ang dami na kasing mga ng memory natin, mga worries, ganyan-ganyan. Dami nang pina-insert ng kaaway sa ating memory para naging napurol na. Pero by the guidance of the Lord, habang nagbabasa tayo and dito habang naririnig natin sa iba na natin, na nare-refresh yung utak natin, yung memory natin. So and number 5, and Christian must base his decision on each precept of the Bible. So yes, dapat base ang mga decision natin as a Christian dapat sa Bible. Ang Bible kasi manual natin. So yun yung 5 things na sinasabi na ang Bible ay libro ng mga Kristiyano. Number 2, letter P sa GPS, protecting the Word. Paano ba natin pinoprotektahan ang salita ng Diyos? Pinapa-snatch ba natin sa kaaway? Dapat na protektahan ang binhi na natanggap, narinig at naisa sa buhay dapat natin, which the seed is the word of God, sabi sa Luke. Come on, doer of the word, student of the word, be aware po tayo. Dapat na protektahan ang salita ng Diyos. Mateo 13:22, the seed falling among the thorns refer to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitful of wealth choke the word, making it unfruitful. So ang seed na ito ay nahulog sa tinikan, narinig nila ang salita ng Diyos, pero nagkaroon sila ng pag-aalala, nagkaroon ng worries, nadiig ng worries, nadisip ng kayamanan sa mundo, tapos hindi na namunga, hindi na protektahan ang word na natanggap. So familiar po ba tayo sa parable of the sower, yung 4 na types of soil? Na yung path, rocky, thorny, good soil. So pathway, yung birds, kinain, destroy. Sa rocky naman, hindi rooted, tapos nasinagan ng matinding init ng araw, namatay. Thorny, na-choke, na-suffocate, namatay din ang seed na natapon, nahulog. Ang natin is sa good soil. Sa good soil naman, grew up, increase, yielded, fruitful, namumunga. Dun ang natin, yung sa good soil. So Mark 4:19, same lang sa Matthew 13:22 na sabi niya, but the words of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Sa Luke 8:11-14, kung nabasa po natin yon, rin yon, yung yung parable of the sower. Yun naman yung interpretation nun.
Kung mababasa na po natin yan, Luke 8:11 to 14, yan yung interpretation ng mga pathway, rocky way, rocky, thorny, and good soil, yung types of soil. So nakakalungkot, kahit tayong mga Kristiyano ay nadadaya pa rin, nadideceive pa rin. Active sa church, nagli-lead ng ministry, umaattend ng lahat ng activities sa church, conferences, revival, na-revive, pero kinabukasan, iba na lang, na-deceive na. Hindi na protektahan ang Word of God na napakinggan, hindi nag-manifest ang salita ng Lord, katulad sa tatlong types of soil. Yung estado ng buhay natin minsan nadideceive na, nididemonyo na, minsan backsliding, nagbabackslide, carnal Christian, ang iba totally talaga in-embrace na ang makamundong gawain. Protektahan mo ang salita ng Diyos. Huwag kang basta-basta na madeceive. Malinlang ng kaaway. Siyempre, consider the last of other things, na kahit na born again ka na, nandun pa rin ikaw sa makamundong gawain. Yung na-receive mong salita ng Diyos ay hindi talaga na-protektahan. So, isa pa yung you care this world. Dapat sana you care the Word of God. Na kapag Kristiyano ka na ay sabihin mo, boring, hindi ka masaya. Ang daming tinanggal kasi ng Panginoon sa iyo eh. Kaya sige, bumalik na naman sa old self. Nakakalungkot. 1 Peter 5:7. So yan, ipagkatiwala sa Lord, hindi sa tao. Dapat sa Lord natin ipagkatiwala ang lahat, hindi sa tao. Isaalang-alang din ang daya ng kayamanan, the deceitfulness of riches. Pag mayaman at may pera ka, nakakalimutan mo na ang Lord eh. Yung ibang mga mayayaman, nagkapera lang, nakalimutan na si Lord. So, for the love of money is the root of all evil. Nandun yung pagmamahal sa pera eh. So, kaya nagiging root of all evil. Overlove sa money. Maraming mananampalataya ang nabigo dahil nasilaw sila sa kayamanan at nasakal, nabaliwala ang Word of God. Ang kayamanan ay mapanlin lang po mga kapatid, dahil nangako sila ng kaligayahan at ito ay isang kasinungalingan. Hindi porket mayaman ka, ikaw na ang pinakamasaya. Hindi po. Marami pong testimony na mayayaman na hindi po sila masaya. A riches ay deceitful too. So kung mababasa po natin ang Proverbs 23:5, anong sabi sa Proverbs? Sino pong pwedeng magbasa? Proverbs 23:5. Mga kapatid, anyone po? 22 people here, pwede pong magbasa. Proverbs 23:5. Salamat. Proverbs 23:5. Sige po. Salamat po. Sabi ito sa Kawikaan 23:5, sabi po dito, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ulitin ko po, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yes! Dami po nating testimony yan. Ako mismo, yung wala pang sahod, nakalaan na sa mga utang, sa mga bayarin. Ganun talaga eh. Talaga pag ang pera, ang hirap. Pag hindi mo na budget o sa tama, nawawala lahat ng bagay dito sa mundo eh. Isang iglap lang. Yung sahod mo, bigyan mo ng title yan. Kung may sahod ka, may title, may iba't ibang title, lalo sa mga OFW, may title yung sahod nila. Ang solusyon sa problemang ito ay dapat makontento, may contentment po tayo. So sabi sa 1 Timothy 6:6-10,
Ang sabi dito, First Timothy 6, First Timothy 6, 6-10. Sabi dito, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong di na lang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama, at ang hangal ng hangarin ay nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nagsasadlak sa maraming kapigatyan. O, ang ganda ito, ang ganda itong i-meditate nito. Nare-remind tayo. Grabe ang word ng Lord. So, dapat may contentment. So, dyan nabanggit din yung love of man is the root of all evil. At si Lord ang unahin natin, ang kanyang kalooban. Bakit kaya madami ang mayayaman na nadideceive, nasisilaw? So kung maalala ninyo mamaya ito, pwede nyong sagutin. So yun po yung number 2. Ano po yung number 2? Yung protecting the word. Number 3 po tayo, letter S sa GPS, separation from the world. Lumayo ka sa mundo. Lumayo ka sa makamundo. Saan ka ngayon pupunta? Alangan lang sa Mars. Joke lang. Ang isa pang bagay para lumago at managumpay spiritual ay ang paghihiwalay. Paghiwalay, humiwalay sa kasamaan. Obedience to God and disobedience to Satan. 1 Corinthians 15:33. The Bible warns that evil communications corrupt good manners. Sort of evil things ay wickedness. Katulad ng mapapanood natin mga sa television, hindi kaaya-aya, sa internet, kung saan, anong site pa man yan, kung nanonood tayo ng mga iba't ibang grabing ngayon, hindi kaaya-aya sa mga nagti-TikTok, grabe, humiwalay ka na sa mundo at makamundong gawain. So, hindi ko naman sinasabi na wag na kayong mag-Facebook, gumamit ng mga platforms. So, kailangan i-twist natin, dapat kaaya-aya ito sa Panginoon. Kalugod-lugod ito sa Panginoon. Kasi na tayo ngayon level up, nag-innovate na ngayon. So, kailangan natin, kung hindi karapat-dapat, kung hindi kaaya-aya, at alam naman natin ang tama at mali, so gawin natin yung tama na nakakalugod sa Panginoon. So meron dapat tayo bilang Kristiyano, meron tayong good manners and right conduct. Yung mga pa ng GMRC, dapat mayroon tayong ganun. Ikaw ay namumuhay na Kristiyano na naniwala kay Kristo. Hindi po Kristyanuhan na, mahirap yun. So, tignan natin ang sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 6:14-18. Ate Amelia, pwedeng basahin po ulit. 2 Corinthians 6:14-18. 2 Corinthians. Chapter 2 6. Corinthians. Chapter ano po? 6 po. Kuya? Chapter 6, 14-18. 14-18. Sabi po dito sa 14-18 ng chapter 6 ng 2 Corinthians. 14 po, 14. Opo. 6:14-18. Sabi po dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman?
Verse 15, maari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kundi kaya'y sa templo ng Diyos, sa Diyos-Diyusan. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong may kapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. So pwede naman makisama, wag lang pwedeng makisama, wag lang makisama. Tama ba 'yon? So ang ganda ng ano ni Paul, ang payo niya diyan, sinasabi niya sa 2 Corinthians. So ito matindi yung sa ano, if you are believer tapos mas mahal mo ang mundo, hindi mo daw minamahal ang Diyos. Yung sa 1 John 2:15 to 17. So ang mundong ito ay defined as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung mga killer yung tatlong ito. Lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ako pong naano ka nito, hindi ka talaga lalago bilang Christian. As a Christian, wag tayong magsilbi sa dalawang masters. Na kapag linggo, banal, pero pag wala na sa church, ayan na naman. Iba na naman ang ginagawa. Wickedness, kasamaan, ang ginagawa. Namamangka sa dalawang ilog, yung two master. Nagsisilbi sa dalawang master, sa Diyos at sa mundo. So, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, gising po tayo, gumising po tayo sa katotohanan. Alam natin ang salita ng Diyos, huwag na tayong ma-confuse. So, kung kay Lord ka, kay Lord ka. Hindi sa mundo, hindi sa kasamaan. So, huwag ka na lumayo. Hawak ka na nga ni Lord Tapos, lumayo ka pa. And tawag sa'yo, Tan-G-A. Sorry. Don't worship the two masters na sa world ka, sa mundo ka at sa Diyos. Dapat mamili ka. Pag ikay lumayo, iwasan ang mundo, makamundo. Minsan may ganun tayo yung parang ministry break ang tawag dito minsan. Ministry break, pero pag ganun tayo, dapat sa Lord pa rin tayo. Lord pa rin ang sinisik natin. Hindi na sa mundo i-impress natin si Lord. Napakahirap, ang daming nakakalungkot, ang daming temptation, pero ang Lord, ang hirap niya tayong bitawan Anak kita, hayaan lang kita, parang kay Job, diba? Hinayaan lang ni Lord, inalaw si Satan na tines. Kahit tayo ay bumitaw na, si Lord, hindi niya tayo binibitawan Kung tunay na niligtas ka ng Lord, siyempre magliligtas ka pa rin. Nagliligtas ka rin ng kaluluwa, ibang kaluluwa. And number 4, yung isang S, last S sa GPS, is separation from false teachers or false prophets. Romans 16:17a, ang Panginoon ay nagtagubilin na umiwas sa mga tao na nagtuturo ng may contradict sa Bible. So, personal testimony ko lang, parang na-testimony ko ulit ito nun. Sa New Heavens and New Earth, yung Zion, parang cult talaga yon, kulto. Ganda nung una, ganda ng setup, Zoom, tapos yung mga instructors is talaga naka-Americana sila, as in formal talaga, open cam lahat, then kailangan may Bible ka, tangible ba yan, o dito, apps, Bible apps.
kailangan magbasa ka, then iba, ganda nung una, pero tayo may discernment talaga. Hindi inalaw ng Lord na magpatuloy tayo hanggang sa makagraduate, hindi po. Kaya napaka ganda na may Holy Spirit nag-indwell sa atin. Ang Holy Spirit nagko-convict sa atin na iba na yung sinasalihan mo. So pag ganoon, mahirap kasi minsan ang kaaway din ginagamit ang Word of God. May burst din sila. So kailangan ng discerning spirit para ma-detect mo kung anong spirito, kung anong doctrines yun. Kung anong klaseng teachers yon, katuroan yon. So false separation from the false teachers of false prophets. So Titus 3:9-11, si Paul told to Titus na umiwas sa heretics, na ang heretics ay mga false teachers who refuse to submit to the truth. At ang heretics or heresy ay nagtatanong ng foolish question, na ang tinatanong minsan ay mga doctrine, tinuturing mga bulaang doktrina, magagaling talaga sila. Kaya mag-ingat po tayo doon sa mga ganyang nagsisilabasan ng mga false teachers, doctrines, tinitwist nila ang katuruan. Talagang discerning spirit lang talaga, discernment ang kailangan natin. Test the spirit kung ito ay mali or kung ito ay tama, with the guidance of the Holy Spirit. Test the spirit with the Bible. Dapat based sa Bible, kung galing ba ito sa masama o galing ito sa katulad ng mga ang daming nagsilabasan na mga kultong Bible school, mga Bible studies. Mag-ingat po tayo doon kasi ang hirap po talaga. Ang naging cause sa akin noon, dami kong worries, ang daming mga as pag nag-aapoy pa ka talaga sa Lord, na nung balik ako sa Lord, nung balik yung apoy ko, then yan, napaasama ako sa mga kulto na Bible school, kulto rin na Bible studies, nagsabay-sabay. So daming ginagawa ng kaaway. So, dapat maging aware po tayo doon. So nagko-cause ng doubt, naka-confuse ka na, ayaw mo nang magpatuloy minsan sa Lord, heresy na yan, heretic na yan, cult and heresy. To separate from false teachers, meaning umalis ka kung ang church naman yan ay kulto talaga, umalis ka dyan. So maging aware ka. Then yung mga kalimutan mo na lahat ng na pag-aralan mo sana. Ang ginawa ko noon as in mga notes ko noon, doon kasi ako unang nagbasa ng Bible, nagbubuklat ng Bible, doon ako nakapag-read ng mga chapters, ganyan. Pero grabe lang si Lord kasi inaalis tayo doon. So lahat ng notes ko tinapon, yung iba dito sinunog, lahat kinalimutan, lahat ng pictures ko doon, lahat ng inalis lahat sa kasi talagang totally kinalimutan ko na yung ganung salamat sa Panginoon. Ayun ang ating ngayon, yung GPS Paglagong Kristiyano. Unang G is gobbling or devouring the word. Letter P, protecting the word. Letter S, dalawa ito, separation from the world and separation from the false teachers or prophets. Direction ng Paglagong Kristiyano, locate yourself, search yourself, detect yourself sa Bible mismo. As time goes by, mga kapatid, Christian growth in life, consider also this, kung nais nating magbunga ng mas marami, we need to grow in goodness. Dapat may moral excellence ka.
We need to grow in knowledge, practical wisdom galing sa Lord, self-control, hindi controlling your passions instead of your passions controlling you. Perseverance, andyan din, pressing on. Godliness, a life that flows from a passion of God. Brotherly and sisterly kindness, generous spirit toward other believers, and love, andun yung agape, God's compassion for the world. So maraming salamat po mga kapatid. Bago yan, muna tayo handugan ko muna ang Panginoon ng isang awitin bago po tayo mag-pray. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa Lord sa kabutihan niya. Thank you, Lord. Lang po. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ayan, awitan natin ang Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala.
Jesus, Lord. Pray po tayo. Bakit nga ba, mga kapatid, bakit nga ba tayo kailangan lumago bilang Kristiyano? Bakit nga ba natin purihin ang dahil lang ba sa pagpapala? Dahil lang ba sa himala? Dahil ang Diyos ay Diyos, hindi nagbabago. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Na-remind naman po kami, Panginoon, sa salita mo, Lord God. Marami na naman po, Panginoon, nagrema po sa amin, Lord God, na kailangan po naming lumago bilang Kristiyano. Minsan, Lord, hindi po namin nadidetect, O Lord God, ang ginagawa ng kaaway. Pero Lord, we trust in you, Lord Jesus. We grow, Panginoon, sa salita mo, Lord God. Babalik kami sa iyo, Panginoon. Babalik kami, Panginoon. Kung paano kami, Panginoon. Kung paano nyo kami hinango sa kasamaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga points na ito. Ilan lang sa ito, Panginoon. Sa mga paraan kung paano lumago ang Kristiyano, kung paano kami lumago, Panginoon. Sa aming mga ministry, Lord God, pagpalain mong bawat isa, Panginoon, mga pastors na nandito, Panginoon, mga leaders, O God, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, mga nagdi-desire, Panginoon, to lead the ministry, to disciple people, O God, to evangelize people, Lord Jesus. We focus on you, O God. Salamat po, Panginoon, sa word mo sa araw na ito. We trust in you all, Panginoon. Everything, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, trust in you everything, Lord Jesus. Halat ng ito, Panginoon, gino-cover po namin, pinoprotect po namin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Protektahan mo, Panginoon, narinig po namin, hindi may snatch ng kaaway, O God. Bagkus, Panginoon, ay may isabuhay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, O God. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Back to you, Fassi. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ayan. Pakapan mo muna si Ate David. Medyo, wow, grabe ano. Glory to God sa mensahe ng Panginoon. Very timely yung mensahe,